Sa totoong buhay, isa siyang tunay na ka-faith. Very devout Catholic si Gloria Romero. Siya yung tipo ng tao na laging nakikita sa simbahan. Nagdarasal ng rosaryo at umaasa sa Diyos sa lahat ng pagsubok. All is grace. Totally surrender to God. Ang kanyang buhay, palagi niya sinasama ang Diyos sa lahat ng ginagawa niya. Kaya si Gloria Romero ay talagang inspirasyon sa atin na merong mga ganitong mga artista sobrang tapat sa kanilang pananampalataya despite ng mga temptation na meron sa showbiz. Hello mga ka-faith, kamusta kayo? Alam nyo, sobrang excited ako sa topic natin ngayong araw na to dahil pag-uusapan natin ang isang tunay na icon sa showbiz at pananampalataya, ang Queen of Philippine Cinema na si Gloria. Kilala siya bilang isang alamat sa pelikula. Pero alam nyo bang ang pananampalataya niya ang totoong bumuo ng kanyang legacy? Kaya tara, samahan nyo ako alamin ang kwento ng isang babaeng hinubog ng grasya ng Diyos. Grabe mga ka-faith. Alam nyo ba si Gloria Romero ay naging bituin ng mahigit 250 lamang na pelikula at palabas sa TV. Grabe no? Sa tagal ng kanyang karera, halos 8 dekada nakilala siya bilang isa sa mga haligi ng pelikulang Pilipino. Sino ba naman ang hindi nakakakilala sa kanya, di ba? Si Gloria Romero. Pero ang hindi alam ng marami, ang kanyang Catholic faith, ang kanyang taglay na lakas sa likod ng camera. Isang malaking amen niya mga ka-faith. I'm sure marami sa inyo nakilala siya at talagang tumatak sa inyo. Si Gloria Romero ay yung kanyang ginawang role na si Lola Loleng sa pelikulang Tanging Yaman. Sino sa inyo ang nakapanood nito? Di ba? I'm sure napanood niyo yan. So mag-comment ka naman sa baba. Napanood mo yan Tanging Yaman at I'm sure tumulo din ang luha mo dyan. Luhog nga eh. Luha, pati uhog mo talagang tumulo, di ba? Dito niya pinakita ang pagmamahal at pagpapatawad na bumubuklod sa pamilya. Kanyang naging papel bilang lola na may Alzheimer's disease ay sobrang nakaantig at hindi lang yun mga ka-faith. Nagbigay ito ng malalim na paalala tungkol sa lakas ng ating pananampalataya at dasal. Pero hindi lang sa pelikula nang ibabaw ang galing ni Miss Gloria Romero. Sa totoong buhay, isa siyang tunay na ka-faith. Very devout Catholic si Gloria Romero. Siya yung tipo ng tao na laging nakikita sa simbahan. Nagdarasal ng rosaryo at umaasa sa Diyos sa lahat ng pagsubok. All is grace. Totally surrender to God. Ang kanyang buhay, palagi niya sinasama ang Diyos sa lahat ng ginagawa niya. Kaya si Gloria Romero ay talagang inspirasyon sa atin na merong mga ganitong mga artista sobrang tapat sa kanilang pananampalataya despite ng mga temptation na meron sa showbiz. Isang malaking hamon sa buhay niya ay ang pagkawala ng kanyang asawa, si Juancho Gutierrez. Pero alam nyo ba, sa kabila ng sakit, nahanap niya ang lakas sa panalangin at sa pananampalataya na magkikita silang muli sa langit. Baka nangyari na yun mga ka-faith, hindi natin alam. Di ko naman sinasabing nasa langit na siya. Baka nasa purgatory pa silang dalawa. Nakakayak to, di ba? Na parang umaasa siya na magkikita ulit sila ng kanyang asawa sa langit. Meron talaga siyang goal sa langit. Talaga ibang klase ang kanyang pananalig. Pero ang nakakalungkot mga ka-faith, noong Enero 25, 2025, sa edad na 91 ay pumanaw si Gloria Romero sa Quezon City. Ayon sa mga ulat, siya ay nakaranas ng mababang presyon ng dugo bago siya pumanaw. Ang kanyang mga labi ay dinala sa Arlington Memorial Chapel sa Quezon City para siya iburol. Pagkatapos ay sumailalim siya sa cremation noong January 29, 2025. Sa kabila ng kanyang pagpanaw, ang legacy ni Gloria Romero
ay mananatiling buhay. Ang kanyang buhay ay isang testament ng kanyang pananampalatayang Katoliko. Ang kanyang pagmamahal sa trabaho, pagmamahal sa kapwa, at pagmamahal sa Diyos, at pagmamahal sa pamilya. Ipinakita niya sa atin na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa material na bagay, kundi sa lalim ng ating relasyon sa Diyos at sa ating kapwa. Kaya mga ka-faith, ano bang pwede nating matutunan kay Gloria Romero? Una, ang pagiging mapagkumbaba, humility. Sa kabila ng kanyang kasikatan, simple at magalang siya sa lahat. Pangalawa, ang kahalagahan ng pamilya. Ipinakita niya na kahit anong layo ng agwat o laki ng away, pwedeng pagtagpuin muli ang pamilya kung may pagmamahalan at pananampalataya. Higit sa lahat mga ka-faith, pinaalala niya na ang Diyos ang ating sandigan. Kung si Gloria Romero na isang superstar ay nagtiwala sa Diyos, kaya rin natin yan. Kaya mo rin yan. Hindi hadlang ang kasikatan para mahalin ng Diyos. Alam mo kung sino ang una sa buhay mo at sa puso mo. Tandaan natin mga ka-faith, walang problema ang hindi kayang lampasan kung ang Diyos ang kasama natin. Seek first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Nasa huli, hindi ang yaman mo, hindi yung kasikatan mo ang mahalaga, kundi ang naging relasyon mo sa Diyos. Kasi hindi mo naman madadala lahat yan sa langit. Kaya mga ka-faith, gusto nyo bang mas mapalapit pa sa Diyos tulad ni Gloria Romero? May simple akong hamon sa inyo, para sa inyo. Magdasal araw-araw at pwede nyo yun gawin sa pagdarasal ng banal na rosaryo. Mga ka-faith, si Gloria Romero ay hindi lang queen ng pelikula, kundi isang reyna ng pananampalataya. Ang kanyang buhay ay isang paalala na ang tunay na tagumpay ay ang pagkakaroon ng pananampalataya, pagmamahal at kababaang loob. Kaya ngayong araw na to, maging inspirasyon siya para sa ating lahat. Kung sa tingin mo na-inspire ka dito sa vlog na to, mga ka-faith, meron pala akong naging interview kay Dr. Lala Sanchez. Dito nasaksihan niya ang kapangyarihan ng intercession ni Mother Teresa, kung saan inassist niya yung babae na nanganganak, tas yung sanggol ay nung niluwal ay patay na. Pero dahil sa kanyang dasal at humingi siya ng tulong kay Mother Teresa, ay muling nabuhay at mismo nasaksihan yon, nabidyoan niya yon, at pwede nyo masaksihan niya mga ka-faith dito sa naging interview ko kay Dr. Lala Sanchez. So mapapanood nyo yan, ilalagay ko yung link ko sa inyo, pwedeng mapanood yung interview na yan sa description or sa comment section. Thank you and God bless. Hi, my name is Bo Sanchez. Do you want guidance for your financial growth? Alam ko, meron ka mga financial dreams. Meron ka mga pangarap sa buhay. Gusto mong tumulong sa mga mahal mo sa buhay. There are certain dreams that you have and they require money. Gusto mong mag-donate sa simbahan. Ang dami mong kabutihan na gusto mong gawin. And what I'd like to share with you is we started 13 years ago the Truly Rich Club. Ang dami-dami na naming natulungan para paano ba mag-grow? Paano ba mag-save? Paano ba mag-invest? Paano ba mag-invest sa stock market? Paano ba magkaroon ng bagong mindset na iba na ang relationship mo sa pera? Healthy na. You know? For many people, it's a dysfunctional relationship. No, we're gonna help you have a healthier relationship with money. Babalik ako sa stock market. We will even tell you what stocks to buy and what stocks to sell. Every month, we're going to do that. We're gonna guide you. You know, we've had the joy na for the past 13 years, marami na kaming mga members na nakita namin nag-grow sa financial life. Yung iba, naging milyonaryo na at multi-billionaire after years of investing. Friends, can I warn you, hindi po ito rich, quick scheme. Hindi po. Kung gusto nyo po yon, don't listen to me. Naku, maraming scam dyan. Delikadong delikado yan. Ito, napakabagal. Pero
may katahimikan at makakatulog ka sa gabi. Bakit? Yung pera mo that we will tell you, o doon mo ilagay, o dito mo ilagay, mga higanteng kumpanya na for the next 10 years, 20, 30, 40, 50 years, nandyan yan, hindi mawawala yan, parang bula. I want you to know, ito yung gusto namin para sa'yo. Certain financial growth over time na may katahimikan sa puso. No? And I want to invite you, come, join us, investigate, learn more about the Truly Rich Club. Click that link now, get to know about the Truly Rich Club on how you can reach your financial dreams. God bless you.